Mga biday sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa tagpo kung saan po ay pinangunahan po ni First Lady Lisa Marcos ito pong distribution po mga kabida, no po, ng mga relief goods, ano? Doon po sa nasunugan po mga kabida, no? Sa Maynila, ano po. Okay? Now, may tagpo kasi doon na parang tinanong po siya ng isang reporter ano po kung bakit andun po siya, no? Ang akala daw ng reporter nasa US. Tila parang nainis ito pong si First Lady ano doon po sa tanong, mga kabida ano po, na. Eto, babasahin ko lang po. Ito pong balita no, mga kabida. Ang balita ngayon, okay? Ito yung kanila pong article po, mga kabida. Bakas ang inis sa mukha ni First Lady. Ito yung title, ano? Alright? Nagulat ang mga residente ng Barangay 420, Sampaloc, Maynila sa biglaang pagdating ni First Lady Lisa Araneta Marcos kasama si PNP Chief Nicolas Torre III. Namigay sila ng mga timba ng pagkain at tulong para sa mga nabiktima ng sunog. Pero mas naging usap-usapan sa social media ang naging reaksyon ng unang ginang sa tanong ng isang lalaking nagvi-video, mga kabida, no? Ma'am, Lisa, one question lang. Ma'am, bakit nandito po kayo? Ma'am, ito yung first question po, ano, mga kabida. Napatingin ang unang ginang na may malamig at tila matalim na tingin, hindi sumagot at agarang dumiretso papasok sa kanyang SUV. Sa halip na si First Lady ang sumagot, si PCSO General Manager Mel Robles ang nagsabing utos ng Pangulo tumulong. Bago ito, narinig pa ang lalaking nagsabing, akala ko ma'am nasa US kayo. So yun po yung tagpo po mga kabida, no? Doon po sa Sampaloc, Maynila po, ano? Para bang pangungutya yung tanong po ano ng isang lalaki po, isang reporter po mga kabida no kay First Lady Lisa Marcos. Siguro bakas yung reaction po niya na parang nainis ano mga kabida no po. Yung tanong I don't know kung sinadya ba yung tanong o yung tanong po ay natural lang po yun na tinanong po kung bakit andun po siya sa area no sa Maynila. Kung tutusin po, pagkakalam po ng taong bayan, nasa Saudi Arabia po ito, ano, mga kabida. Yun yung rason kung bakit hindi po siya sumama po, ano, kay Pangulong Marcos doon po sa US po, mga kabida. Ngayon, bigla kong nakita po nila si First Lady. Kaya siguro yun yung rason, ano, bakit napatanong po yung lalaki o yung reporter, ano, kung bakit doon po siya sa area, ano, mga kabida. Pero ang matindi lang po doon, ano, nung comment po mga kabida, ang akala niya nasa US itong si First Lady. Parang pangungutya po yun, ano, mga kabida. Akala ko andun ka sa US. Parang ganun ba? Hindi po maiiwasan po mga kabida, no, na dudumugin talaga ng mga tanong ito pong si First Lady Lisa Marcos. Kasi napaka-controversial ito ano. Ito yung isa sa pinaka-controversial figures dito ho sa Pilipinas, mga kabida, ito pong si First Lady Lisa Marcos po. Ano. Mantakin nyo, mas controversial pa po ito ano, kay Pangulong Marcos po, mga kabida. Okay? Yung issue lang po ano, sa kanya, doon po sa US, medyo ano na yun, malaking balita na po yun, ano, mga kabida. Mantakin nyo, may isang tao po, isang Pilipino na namatay doon. Tapos, beforehand, kasama ho ni First Lady Lisa Marcos sa isang event, ano, mga kabida. Tapos, bigla kong nakitang wala na pong buhay sa isang hotel room, ano, sa California. At may mga ulat at mga nagsasabi na kasama raw ito hong si First Lady po doon, ano. Although, itinanggi po ito, mga kabida, no. Unang-una po ni Undersecretary Claire Castro na kasama itong si First Lady ano ni Mr. Paulo Tantoco nung namatay po siya no mga kabida. At sinugundahan din ito ano ng ina po mismo ni
Paulo Tantoco na wala hong kinalaman ito pong si First Lady sa pagkamatay po ng kanyang anak, mga kabida, po. Pero hindi ho naniniwala ang tao po dito, mga kabida. May mga pagdududa din, Kasi unang-una po wala ni isang statement na inilabas po itong si First Lady Lisa Marcos na supposedly siya yung dapat ho magsalita ho dito, hindi ho si Claire Castro, mga kabida. Hindi po itong ina ni Paulo Tantoco, kundi mismo ang First Lady. Kasi siya yung involved po dito Yung pangalan po niya dito yung na-involve Dapat siya yung nagsalita dito, mga kabida. At walang at hindi ho yung ibang tao po Kaya nga mas tumindi yung pagdududa ho, mga kabida, na parang merong talagang something na nangyari po nung hindi ho sumama ito pong si First Lady Lisa Marcos kay President Bongbong Marcos kanyang US trip. Kung tutuusin po isa po itong dream come true sa lahat po, mga kabida, hindi lang po sa mga opisyal po ng gobyerno kundi sa lahat pong mga tao po, mga kabida, na makataupang palad po nila ito hong pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo, ang presidente po ng Estados Unidos at yung asawa po, mga kabida, ng presidente po ng Estados Unidos. Dream come true yun ng bawat First Lady po, mga kabida, ng bawat bansa sa buong mundo. Pero yung opportunity na yun, mga kabida, ipinalampas po ni First Lady Lisa Marcos. Kaya nga, yun, nabigla na lang po tayo na meron pala siyang Saudi Arabia trip. Diba? Walang prior announcement yun. Diba? Diba, usually, pag mga ganung mga travel, hindi lang po sa Pangulo, kahit na sa First Lady po, sa First Family, meron pong prior announcement yan na ginagawa yung communications office po, mga kabida. Pero dito ho sa case po ni First Lady, yung kanya hong Saudi Arabia trip, wala ho. Nabigla na lang po tayo kasi ang buong akala po ng lahat po, mga kabida, na sasama po itong si First Lady Lisa Marcos sa entourage po ng Pangulo papuntang Estados Unidos, papuntang US, Pero wala. Iba yung kanyang trip po, doon sa Saudi Arabia, mga kabida. At ang kanyang rason kung bakit andun po siya doon, ang kanyang rason kung bakit andun po siya, gusto niyang makadaupang palad ito pong mga OFWs po natin doon. Biglaan po yun, by the way. Biglaan po yun. Wala hong announcement. Walang prior announcement po. Kahit na po si Undersecretary Claire Castro, hindi po sinabi po yun, mga kabida. Prior. Basta yun lang po. Nabigla na lang po tayo na meron pala siyang Saudi Arabia trip. Kaya hindi po nakapagtataka po, mga kabida, kung bakit po dudumugin po itong si First Lady, sa kanyang appearance after sa kanyang Saudi Arabia trip. Kasi hanggang ngayon open pa rin yung questions Wala pang closure, mga kabida. Kasi hindi nga nagsasalita. Kaya sometimes minamak po itong si First Lady Kasi unang-una kung nag-issue lang ito ng statement, noon, right from the very beginning na nag-umpisa po itong controversy po, mga kabida, tapos na sana ito, wala Wala ho siyang ni kaunting salita, kahit na yes or no, wala. Patungkol ho dito tahimik po ang First Lady po, mga kabida. Kaya hindi po natin masisisi ang mga tao na magkaroon po ng mga agam-agam po, mga kabida, patungkol ho sa veracity po, sa nangyari ho doon sa US, mga kabida. Kasi iba kasi ang involved yung magsalita. Yung na-involve yung kanyang pangalan ang magsalita. Kaysa doon ho sa ibang tao na wala naman pong kinalaman po, mga kabida, sa nangyari, Although ito, ulitin ko lang po, pinawalang sala po ng ina po ni Paulo Tantoco, ito pong si First Lady, na hindi daw kasama ito, doon po sa loob po ng kwarto.
Kasi ang kasama daw niya lang doon is yung asawa po ni Paulo at ito pong si Paulo, ano, mga kabida. Wala ho doon si First Lady Lisa Marcos. Pero kahit na po pinawalang sala po ni Mrs. Tantoco, ito pong si First Lady, mga kabida, ay hindi pa rin sapat yun. Ano? Mas mainam talaga, no, na si First Lady yung magsalita po dito. Okay? So, yun po. At saka meron din akong nabasa po, ano, doon po sa appearance po ni First Lady, mga kabida, sa Sampaloc, Maynila. Parang PR stunt lang daw yun. Mga kabida, yung kanyang pamimigay nila ng relief goods, ano, doon po sa mga nasunugan po, mga kabida. Yun lang yung nabasa ko po, ano, mga kabida. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong komento dito? Ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.